Magandang araw sa lahat. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa huling uri ng pananaliksik. Noong Lunes, ating tinalakay ang tungkol sa uri, kahulugan ng pananaliksik. Ang dalawang uri ng pananaliksik ay una, batayan sa layon o batayan sa pakay o layon. Ang pangalawa ay batayan sa proseso. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang pinakahuling uri ng pananaliksik. Ito ay ang batayan sa saklaw ng mga larangan. Pag ating narinig ang salitang larangan, ang pumapasok sa ating isip ay tungkol sa field of expertise ng isang tao. Halimbawa, si John, nakapagtapos ng BS English, kung saan si John, ang kanyang expertise o field of expertise ay ang patungkol sa English. Yun ang kahulugan o ibig sabihin ng larangan. Tayo magtungo sa pinakaunang uri na under sa batayan sa saklaw ng mga larangan. Ito ay ang disiplinaring pananaliksik. Ano ba kahulugan ng disiplinaring pananaliksik? Sinasabi dito, ito ay tuon sa isang larangan o espesyalisasyon ng mga mananaliksik. Ibig sabihin, ito na yung mananaliksik na may field of expertise. Kung saan, dahil nga may field of expertise sila, ang kanilang research paper ay may konektado sa kanilang field of expertise. Halimbawa, si John, nakapagtapos siya ng BS English, kung saan ang kanyang ang research ni John ay patungkol sa kanyang expertise kung saan ito ay patungkol sa English. Ibig sabihin, mas madaling maintindihan, ibig sabihin, ang research paper ni John ay may konektado sa kanyang field of expertise, kung saan ang field of expertise ni John ay patungkol sa English. Halimbawa na lamang ng mga halimbawa, ang mga babaeng mangdirigma sa panahon ng Espanya. Pangalawa naman, ang umusbong ng gramatika sa kasalukuyan. Dito sa pangalawang halimbawa, baka dito o sigurado maybe ang mananliksik dito sa pag-usbong ng gramatika sa kasalukuyan ay may field of expertise pagdating sa lengguwahe. Yun ang ibig sabihin at halimbawa ng disiplinaring pananaliksik. Tayo magtungo sa pangalawang uri. Ito ay ang multidisiplinaring pananaliksik. Pag sinabi nating multi, ito ay more than two. More than two, di ba? Ngayon, alamin natin ang kahulugan. Sinasabi dito, higit sa isang mananaliksik ang kabilang at sila ay mula sa iba't ibang larangan na ang pag-aaral ay isang paksa. Ibig sabihin, ito na yung mga researcher na nagko-contribute sa isang papel. Kung saan yung mga researcher na yon nakasali sa isang research paper ay may iba't ibang larangan o field of expertise. Halimbawa, gaya ng halimbawa na nakapaskil sa inyong screen, ang pamumuno ni Pinoy, kung saan ang mga researcher nito ay ang mga ekonomista, edukador, at iba pa, kung saan ang mga researcher ay hindi magkapareho ang kanilang field of expertise. Ibig sabihin, mula sila sa iba't ibang field of expertise, pero dahil nga isa lang yung layunin nila para makagawa ng isang research paper kung saan sila ay nagko-contribute upang mabuo ang isang research paper. Yun ang multidisciplinaring pananaliksik. Pag sinabi natin multi, laging tandaan, ito ay
maraming mananaliksik ang nag-share o nagbabahagi sila ng kanilang kaalaman sa isang research paper. Okay, naintindihan ba? Yun ang kahulugan at halimbawa ng multidisiplinaring pananaliksik. Para sa pangatlong uri, interdisciplinaring pananaliksik. Ano bang kahulugan ng interdisciplinaring pananaliksik? Alamin natin. Sinasabi dito, ginagawa ito kung ang mananaliksik ay may kaligiran o background sa dalawa o higit pang larangan. Ito na yung silang mga mananaliksik na hindi lamang isa ang kanilang expertise kundi marami. Halimbawa, si John, ang kanyang expertise ay patungkol sa English. Pero dahil nga nag-aral ulit siya, nagkukuha ulit ng degree, ang kanyang expertise ay nadagdagan. Ibig sabihin, hindi lamang expertise siya patungkol sa English, kundi ang expertise niya rin ay may expertise siya pagdating sa mathematics. Kung saan siya ay nagsasagawa ng pananaliksik gamit ang kanyang expertise at gamit rin ang kanyang isa pang expertise. Ibig sabihin, mag-isa lang siya sa research paper. Pero dahil nga dalawang expertise niya, yung expertise niya ay nagko-contribute sa isang research paper. Halimbawa, ang mga makabayang awitin. Ito ay patungkol sa awitin kung saan ang researcher dito ay may background o field of expertise pagdating sa edukasyon at musika. Ibig sabihin dito yung mga researcher maaari masteral, PhD o doctoral degree. Maaari rin yung isang manaliksik dito ay marami yung field of expertise niya kung saan nagsagawa siya ng pananaliksik kung saan nagamit niya rin yung iba pa niyang field of expertise kung saan hindi lamang isa ang ginagamit niya ng field of expertise para sa pagbuo ng research paper, kundi ang mga ibang expertise niya ay nagko-contribute doon sa kanyang research paper. Yun ang kahulugan at halimbawa ng interdisciplinaring pananaliksik. Tayo magtungo sa pinakahuling uri ng pananaliksik. Ito ang transdisciplinaring pananaliksik. Ano ba ang kahulugan ng transdisciplinaring pananaliksik? Sinasabi dito, pag-aaralan ng mananaliksik ang paksang hindi kabilang sa larangang pinagdadalubhasaan. Ibig sabihin, ito na yung mga mananaliksik na walang konektado ang kanilang field of expertise sa research paper na kanilang sinasagawa. Actually, kadalasan ito talaga nangyayari, lalo na sa pag ang manaliksik ay gustong magsaliksik ng mga bagay-bagay, kahit alam nila na yung field of expertise nila ay walang konektado sa kanilang research paper. Kadalasan ito nangyayari. Ibig sabihin, ito na yung mga mananaliksik na nagsasagawa ng research paper, pero yung research paper o yung paksang kanilang ginagawang research paper ay walang konektado sa kanilang field of expertise. Halimbawa, si John, ang field of expertise niya ay patungkol sa English. Ngayon, si John ay nagsagawa ng pananaliksik patungkol sa mathematics, kung saan yung research paper niya na tungkol sa mathematics ay walang konektado sa kanyang field of expertise na tungkol sa English. Doon pa lang ay magkaiba na. Ibig sabihin, hindi magkonektado ang kanilang research at kanilang expertise. Halimbawa, ang therapy ng musika, kung saan dito ang mananaliksik ay siya ay may expertise pagdating sa psychology, pero ang kanyang paksa ay patungkol sa
musika, therapy ng musika, kung saan walang konektado sa kanyang field of expertise. Yun ang tungkol o kahulugan ng transdisciplinaring pananaliksik. Naunawaan po ba ang mga uri ng pananaliksik bago tayo magtungo sa activity natin ngayong araw na to? Dahil nga naunawaan nyo, tayo ay magtungo sa ating activity. Para sa ating activity, ipaliwanag mo, ibig sabihin ang title ay ipaliwanag mo. Panuto, sumulat ng isang maikling sanaysay na may 5 hanggang 7 pangungusap. Ibig sabihin, 5 to 7 sentences, kung saan ito ay batay sa napiling 2 uri ng pananaliksik at ito'y bibigyan ng pagpapaliwanag at halimbawa. Halimbawa, sa mga ating tinalakay, dapat ay pipili lamang kayo ng 2 uri ng pananaliksik na inyong ipapaliwanag at bibigyan ng halimbawa. 2 uri lamang po. Yun lamang po, 2 uri lang ang ipaliwanag at bibigyan ng halimbawa. Nandito naman ang mga pamantayan. Ninalaman, 5 puntos. Organisasyon, 5 puntos. Halimbawa, 5 puntos. Kabuuan ng pamantayan ay 15. 15 ito siya. 15, hindi 10. 15. Kabuuan ng ating pamantayan ay 15. Itong aktibidad na ito ay magiging assignment nyo na ipapasa nyo pag nakaroon na ng face-to-face class. Ang sanaysay na inyong gagawin ay isulat sa one whole sheet of paper. Okay? One of sheet of paper, ito ay ipapasa, uulitin ko, ito ay ipapasa sa darating na face-to-face class. Uulitin ko ulit ang panuto. Kayo ay pipili ng 2 uri ng pananaliksik. Pag kayo ay nakapili na ng 2 uri ng pananaliksik batay sa ating talakayan, inyong itong ipapaliwanag at bibigyan ng halimbawa. Okay? Ibig sabihin, bibigyan nyo ng halimbawa. At ang dapat na pangungusap lamang ay 5 hanggang 7. Ibig sabihin, 5 to 7 sentences lamang. Okay? Naunawaan ba ang activity natin para sa araw na ito? Okay, dahil nga naunawaan nyo, maraming salamat sa pagkikinig sa ating talakayan. Maraming salamat!